Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 1001 hanggang Kabanata 1010. Kabanata 1001. Ang sikreto ng pagiging mahaba ang buhay, hindi mo kailangang pagdudahan ito, umiiral ito. Talaga bang umiiral ito? Kumunat ang noo ni Yehan. Kung hindi, sa tingin mo ba na ang mga pangunahing puwersa ay naglalaro lamang sa pagsisiyasat ng Changsheng? Sabi ng Diyos ng digmaan, ngunit hindi masama ang sinabi mo, hindi lamang 4 na banal na hayop ang may kaugnayan sa sekreto ng pagiging mahaba ang buhay. Maraming mga pahiwatig ang ipinamana mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ang banal na plato, ang jade ng libingan ng multo, ang kasulatan ng Xuanyuan ng iyong pamilya Ji, at iba pa, ay lahat ng mga pahiwatig na naiwan mula sa sinaunang panahon upang mahanap ang sekreto ng pagiging mahaba ang buhay. Siyempre, ang mga pahiwatig na ito ay mas mababa kaysa sa 4 na banal na hayop. Ano ang kinalaman nito sa 4 na dakilang sagradong hayop? Tanong ni Yehan. Sinabi ng Diyos ng digmaan, bago ko sagutin ang iyong tanong, ipaalam ko sa iyo ang isang sikreto. Sa sinaunang panahon, may mga alamat ng Washovoid. Hanggat ang isang practitioner ay umabot sa isang tiyak na antas, maaari niyang buksan ang pinto sa isa pang mahiwagang mundo, at ang pintuang ito ay tinatawag na pintuan ng lahat ng mga kababalaghan. Kung papasok ka dito, maaari mong linangin ang daw at mabuhay magpakailanman, at ang iyong habang buhay ay hindi magtatapos sa pagtaas ng lakas. Huwag magulat, bagaman ito ay isang alamat, totoo na umiral. Sinabi ni Yehan, kaya, ang pagiging mahaba ang buhay na hinahanap mo ay talagang naghahanap ng pinto sa mahiwagang mundong iyon. Matatalino. Tumawa ang Diyos ng digmaan, gayunpaman, mula pa noong sinaunang panahon, walang nakakaalam kung nasaan ang pintuan ng Zhongmiao. Sinasabing ang pintuan ng Zhongmiao ay binabantayan ng 4 na banal na hayop. Kapag nawala ang 4 na banal na hayop, nawala rin ang pintuan ng Zhongmiao, kaya kung gusto nating hanapin ang pintuan ng mga kababalaghan, ang 4 na banal na hayop ay walang alinlangan ang pinakamahusay na mga pahiwatig, at sa pamamagitan ng mga ito, maaari nating mahanap ang pintuan ng mga kababalaghan. Nakarinig nito, ngumiti si Yehan at sinabi, talagang sakam kayo. Ang kapanganakan, katandaan, sakit at kamatayan ay mga bagay ng muling pagkakatawang tao. Bakit mo kailangang pumili ng pagiging mahaba ang buhay? Natatakot akong parurusahan ka ng Diyos kung lalabag ka sa mga batas ng kalikasan. Ang paglilinang ay isang paraan ng pakikipaglaban sa langit at lupa. Hindi ka ba nagtataka kung anong uri ng kaharian ang magiging pinakamataas na martial arts? Anong mga hindi kapani-paniwalang bagay ang mayroon sa mahiwagang pintuan ng mga kababalaghan? Bukod dito, kapag ang lakas ay umabot sa estado kung saan ang 3 bulaklak ay nagtitipon sa tuktok, ang habang buhay ng isang cultivator ay madaling maabot ang 150 taong gulang. Sa panahong iyon, maaari mo talagang panuorin ang iyong mga kamag-anak, kasintahan, kapatid, at mga anak sa paligid mo. Iwanan ka isa-isa. Nakarinig ng sinabi ng Diyos ng digmaan, nanatiling tahimik si Yehan. Nagpatuloy ang Diyos ng digmaan, ang lahat ay sakam, at ikaw, Yehan, ay walang kaitaliwasan. Kung ayaw mong panoorin ang mga hindi katanggap-tanggap na bagay na ito na mangyari sa harap mo, kung gayon maaari ka lamang maging mas malakas ng paunti-unti. Upang tuklasin ang mga hindi kilalang kaharian sa aking sarili, upang baguhin ang kapalaran na itinakda ng mga batas ng kalikasan, lampas sa buhay at kamatayan. Nakarinig nito, huminga ng malalim si Yehan at sinabi, ang ibig mong sabihin ay sa mundong ito, hindi ko maililinang ang martial arts sa sukdulan. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa pintuan ng mga kababalaghan ay maaari kong hawakan ang mas mataas na antas ng martial arts. Siyempre, kung maaari kang pumunta sa sukdulan ng martial arts sa mundong ito, bakit kaya maraming tao ang naghahanap ng pintuan ng lahat ng mga kababalaghan mula pa noong sinaunang panahon? Ito ay dahil sa pagkawala ng pintuan ng lahat ng mga kababalaghan na hindi natin, mga sinaunang practitioner ng martial arts, ay hindi kailanman makakalusot. Ang mga tanikalan ng pagkakaisa ng langit at tao ay humahantong sa kamatayan ng paunti-unti, at walang magagawa. Bumantong hininga ang Diyos ng digmaan, at sinabi, gayunpaman, may ilang mga henyo sa mundong ito na maaaring masira ang tanikalang ito kapag dumating sila, tulad ni Gigusi.
Bukod sa apat na dakilang sagradong hayop at ang Xuanyuan Sutra, ang iba pang mga dakilang tao tulad ni Pangzo at Pangzo ay nag-iwan ng mga pahiwatig upang mahanap ang sikreto ng pagiging mahaba ang buhay, ngunit ang mundo ay hindi pa rin maunawaan ito. Kung ang sikreto ng pagiging mahaba ang buhay ay talagang umiiral, maaaring may isa pang tao na pumasok din sa pintuan ng mga kababalaghan. Sa ilang kadahilanan, biglang naalala ni Yehan ang mga salitang naiwan ng tunay na Sanfeng. Sino? Kumunat ang noo ng Diyos ng Digmaan at Sito Zhenchen. Ang nagtatag ng wudang, Sanfeng Zhenren. Nakarinig nito, nagkatinginan ang Diyos ng Digmaan at Sito Zhenchen, at sinabi, walang tala ng bagay na ito sa kasaysayan. Nagkibit balikat si Yehan at sinabi, okay, pagkatapos ng napakaraming pag-uusap, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sinabi ng Diyos ng Digmaan, Yehan, ikaw ang Panginoon ng banal na hayop na White Tiger ngayon, marahil ay malalaman mo ang lokasyon ng Gate of Wonders mula sa kanyang katawan, kung may araw, sana ay sabihin mo sa amin, upang mahanap ito, nagastos kami ng sobrang lakas ng tao at materyal na mapagkukunan. Sinabi ni Yehan, okay, kung talagang posible, ibabahagi ko ang balitang ito sa iyo, ngunit ang gusto kong gawin ngayon ay hindi upang mahanap ang ilang kamangha-manghang pinto, ang problema na nakasabit sa ating mga ulo ay hindi pa nalutas. Kailan ka aatake sa sinaunang mundo ng martial arts? Tanong ng Diyos ng Digmaan. Madali na, marahil sa loob ng 2 araw na ito. Ang sikreto ng pagiging mahaba ang buhay, ang pintuan sa lahat ng mga kababalaghan. Habang nagmamaneho ng kotse, iniisip ni Yehan ang sinabi ng Diyos ng Digmaan kanina, pagiging mahaba ang buhay, ito ay talagang isang malaking tukso sa mga tao, ngunit hindi hinahangad ni Yehan ang pagiging mahaba ang buhay, tila ito ay isang mailap na alamat, ngunit, ang mga salita ng Diyos ng Digmaan ay nakaapekto sa kanya. Sa kanyang talento, walang problema sa paglilinang sa estado kung saan ang 3 bulaklak ay nagtitipon sa tuktok o kahit na mas mataas. Sa panahong iyon, ang kanyang habang buhay ay tataas, at siya ay mabubuhay ng mas matagal kaysa sa ordinaryong mga tao. Kung may araw, tingnan ang mga kamag-anak sa paligid niya, anong uri ng kalupitan ang magiging para sa mga kasintahan, kapatid, at kaibigan na iwanan siya isa-isa. Ang mga salita ng Diyos ng Digmaan ay nagbigay kay Yehan ng mas mataas na layunin. Siyempre, bago iyon, kailangan niyang malampasan ang kasalukuyang mga paghihirap. Ang banal na lupain ng Kunlun ay parang bundok na nakadagan sa kanyang ulo. Kung isang araw ang halimaw na ito ay umatake sa kanya, at ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay mabuhay. Ang punong tanggapan ng Heroes Association, dito, ay na-remodel at naging lugar ni Yehan, at ang mga tao ni Tianlong ay kasalukuyang naninirahan dito. Nang dumating si Yehan dito gamit ang kanyang kotse, naghihintay na siya kay Zhao Hengtian at iba pa, hindi lamang si Zhao Hengtian at iba pang mga mataas na ranggo ng Tianlong, kundi pati na rin ang mga general ng Tianlong at mga general ng Yinlong ay nakaupo sa isang malaking bulwagan, tulad ng mga sundalo. Tahimik at walang ngiti, masasabing narito rin si Zhou Prajna, at ngayon alam na ng lahat sa mundo na si Zhou Yaoyao ay tao ni Yehan. Ang paligsahan sa ilalim ng lupa ay tapos na, at ang Tianlong ay naging nararapat na Panginoon ng ilalim ng lupa. Gayunpaman, alam ng lahat na hindi pa tapos ang kanilang paglalakbay, at may mas malaking paligsahan pa rin ang naghihintay sa kanila. Lahat, tumayo tayo sa timog. Tinapakan natin ang isang makapangyarihang kaaway pagkatapos ng isa pang makapangyarihang kaaway sa ating paglalakbay upang makamit ang pinakamataas na kaluwalhatian ngayon. Ang mga ito ay hindi dahil sa akin lamang, Yehan. Isang dakilang siyentipiko ang minsang nagsabi ng isang salita, kung nakikita ko ng mas malayo kaysa sa iba, ito ay dahil nakatayo ako sa mga balikat ng mga higanti. Kabanata 1002. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, tahimik ding naaalala ng mga tao na naruroon ang mahirap na paglalakbay sa daan. Mula sa simula pa lang na bumaba sila sa susyutang, pinatay nila si Bai Yutang, pagkatapos ay si Wu Chanzhen, Merong Heto, Northwest Wolves, Siberian Tigers, mga hari ng damuhan, at panghuli ay si Nolan Mietian, wala sa mga taong ito ang isang sikat na bayani sa China. Nakamit nila ang kanilang mga tagumpay ngayon sa pamamagitan ng pagtapak sa mga bangkay ng mga bayaning ito. Gayunpaman, tumingin si Yehan sa mga taong naruroon at sinabi, kahit na sinakop na natin ang ilalim ng lupa ngayon, marami pang mga paghihirap ang naghihintay sa atin, at hindi pa tapos ang ating paglalakbay. Ang dapat nating gawin ay hindi lamang ang pagbagsak ng ilalim ng lupa, pagbagsak ng sinaunang mundo ng martial arts, pakikipaglaban sa banal na lupain ng Kunlun, at maging tuldok-tuldok, nabubuhay pa rin tayo, kaya hindi tayo maaaring tumigil.
Marami pang mga bundok sa mundong ito na kailangan nating tingalain. Ang dapat nating gawin ay sa mga taong hindi pa nahuhulog upang lampasan ang mga mataas na bundok na iyon at umakyat sa tuktok. Wala tayong alam kung saan tayo pupunta sa hinaharap, ngunit ang buhay ay walang hanggan, at ang ating diwa ng pakikipaglaban ay walang hanggan. Nakarinig ng masigasig na talumpati ni Yehan, nagkaroon ng isang pag-ikot ng mainit na palakpakan mula sa ibaba. Bagamat ang binata sa entablado ay nakatayo sa mga balikat ng mga higanti tulad nila, sila ay pinamunuan ng higanting ito at nakakuha ng maraming tagumpay. Kaluwalhatian, ang kabataan ay itinuturing silang mga higanti, at ang mga higanting ito ay itinuturing ang kabataang iyon bilang pananampalataya. Nakaupo si Zogbanro sa ilalim ng entablado, nakatitig kay Yehan sa entablado gamit ang magagandang mata, at isang mahinang ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Ang panimulang talumpati ni Yehan ay nagparamdam sa kanya ng kumukulo ng dugo sa loob ng kanyang katawan. Mas malaki ang ambisyon ni Yehan, mas malaki ang entablado na mapaglalaroan niya. Sa entablado, pinindot ni Yehan ang kanyang kamay at patuloy na nagsalita ng malakas. Kaya, ang susunod na hakbang ay ang ating paglampas at pagsakop sa sinaunang mundo ng martial arts. Ito ay isang bagong larangan ng digmaan na puno ng mga masters. Mas malakas sila kaysa sa mga tao sa ilalim ng lupa. Mahirap pakitunguhan, mas malakas, ngunit hanggat pinapanatili natin ang hindi natatalong paniniwala, ang Tianlong ay maaari pa ring mag-ukit ng isang piraso ng ating sariling mundo sa bagong larangan ng digmaang ito. Kaya, nagpasya akong salakayin ang sinaunang mundo ng martial arts sa loob ng 3 araw. Matapos ang talumpati, nagsielisa ng general ng Tianlong at ang general ng Yinlong, tanging si Zhao Hengtian at iba pang mga opisyal lamang ang nanatili. Kapatid na Zhao, may 8 patak ng genetic potion sa kaong ito. Kapag dumating na ang oras, maaari mo itong ipamahagi. Hindi na kailangan ni na Ben at Lin Chi. Kumuha na sila ng genetic potion, at hindi na ito gumagana. Naisip ko ito. Ang 4 na langit na dragon ay sasali sa Lolo Chen, G. At ikaw, eksaktong 8 tao. Inaasahan kong sa pamamagitan ng makapangyarihang genetic potion na ito, lahat kayo ay makakalusot sa kaharian ng dakilang commander, at malapit na kayong makipaglaban sa sinaunang mundo ng martial arts. Ang mga nangungunang eksperto sa ating panig ay tiyak na hindi dapat kulang. Sa isang silid ng pagpupulong, naglabas si Yehan ng isang maliit na kahon ng kandado, na naglalaman ng genetic potion na ipinadala ni Old John sa China sa nakalipas na 2 araw, at ang pagdating ng genetic potion na ito ay isang napapanahong regalo para kay Yehan. May 10 patak ng gamot na genetic na ipinadala ni Old John, 2 sa mga ito ang kinuha ni Yehan. Plano ni Yehan na itago ang 2 patak ng gamot na genetic na ito para kina Sun Bumir at Zhou. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, nagsaya ang mga mukha ni Zhao Hengtian at ng iba pa. Nakita nila ng kanilang sariling mga mata ang hindi pangkaraniwang paglusot na ginawa ni na Ben at Lin Chi pagkatapos uminom ng Jin Potion na ito. Kung uminom din sila ng Jin Potion na ito ang kanilang lakas ay mapapabuti rin ng malaki. Magandang bagay ito. Ngumiti si Zhao Hengtian, at sinabi, may 3 araw na natitira para salakayin ang sinaunang mundo ng martial arts, at maaari nating sama-samang mapabuti ang ating lakas. Nakarinig nito, medyo nagkaroon ng kasakiman sina Ben at Lin Chi, ngunit pagkatapos ng labanang ito, nakalusot na sila sa unang yugto ng dakilang gobernador, at matagal na nilang ininom ang Jin Potion na ito, at alam nilang walang silbi ang muling pag-inom nito. Sinabi ni Yehan, sa kasamaang palad, napakahirap gawin ang ganitong uri ng potion. Kung ang Silver Dragon General ay makakakuha rin ng isang patak, kung gayon walang problema para sa atin na walisin ang sinaunang mundo ng martial arts. Naisip ko ito, sa pagkakataong ito ay aatake muna kayo sa sinaunang mundo ng martial arts. Ang Wing Chun, ang pinakamahina sa sinaunang mundo ng martial arts, ay napili. Mananatili ako sa Shanghai City upang mag-refine ng isang batch ng mas makapangyarihang mga table tasks para sa Silver Dragon General upang mapabuti ang kanyang lakas, at pupunta rin ako sa Xuanyuan Mountain, marahil doon ang aking lakas ay maaari ring mapabuti. Pagkatapos ng pag-atake sa sinaunang mundo ng martial arts, dapat tayong sumikop ng isang piraso ng lupa sa sinaunang mundo ng martial arts sa loob ng 2 buwan, na nagpapang-inggit sa mga tao sa sinaunang mundo ng martial arts sa atin. Panipi. Napakabilis. Kumunat ang noo ni Zhao Hengtian at ng iba pa. Tumagal ng 2 buwan upang sumikop ng isang malaking lugar sa sinaunang mundo ng martial arts. Walang paraan upang gawin ito. May 2 buwan na natitira hanggang sa paligsahan sa martial arts tuwing 20 taon.
Dapat tayong lumahok sa paligsahan na ito. Narinig kong lalabas din ang mga tao mula sa banal na lupain ng Kunlun sa panahong iyon. Sinabi ni Yehan. Nakarinig nito, tahimik na tumango si Zhao Hengtian at ng iba pa. Ngayon, maaari lamang silang magpatuloy sa ilalim ng presyon. Sa sandaling ito, tumingin si Yehan kay Zhug Banroo at sinabi, Banroo, ibibigay ko sa iyo ang madilim na bulwagan mula ngayon. Wala akong pakialam kung paano ito pamahalaan, ngunit gusto kong palaganapin mo ang mga mata ng madilim na bulwagan sa buong silangang at kanlurang mundo. Ang ating mga plano para sa hinaharap. Ngumiti si Zhug Banroo at sinabi, dahil naglatag ka na ng daan para sa akin, syempre gagawin ko ito ng maayos, ngunit upang salakayin ang sinaunang mundo ng martial arts, huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin dati. Sa genetic potion na ipinadala ni Old John, ang lakas ni Zhao Hengtian at ng iba pa ay tumaas ng husto. Maliban sa 4 na dakilang Dragon General na nasa rurok pa rin ng gitnang yugto ng gobernador, ang iba ay nakalusot sa kaharian ng Senior Governor, lalo na si Zhao Hengtian. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay lumampas kay Yehan, umabot sa huling yugto ng dakilang gobernador, at naging nangungunang master sa Tianlong. 3 araw ang mabilis na lumipas. Sa pamumuno ni Zhao Hengtian, nagsimula ng salakayin ng mga tao ng Tianlong ang sinaunang mundo ng martial arts, at ang sektang Wing Chun ang unang labanan. Sa kasalukuyang sinaunang sektang martial arts, bagamat ang lakas ng Wing Chun ay itinuturing na ang pinakamahina, lalo na ang ilang mga pangunahing sinaunang sektang martial arts na magkasamang pumasok sa Yanjing City upang harapin si Yehan. Matapos ang kanilang lungga ay sinalakay ng mga master sa madilim na bilangguan, ang lakas ng mga sektang martial arts na ito ay humina ng malaki. Ang tagsibol ay ang pinakamahina. Tungkol naman sa ilalim ng lupa, mayroong sikat na ulo ng Tianlong doon, walang naglakas loob na tumalon upang maghanap ng gulo, at may 2 coach ng Tianlong Martial Arts School, sina Sun Bumi at Zhou Lai, sa timog, at sina Qiu Tiangang at mga alipin ng multo sa hilagang silangan ay nasa hilaga. Kahit na ang mga tao ng Tianlong ay kasalukuyang nakikipagdigma sa sinaunang mundo ng martial arts, kaya nilang harapin ang mangyayari sa ilalim ng lupa. Ang bagay sa Yanjing City ay natapos, at sa pag-alis ng Tianlong, hindi nagtagal si Yehan sa Yanjing City. Matapos magising si Ji Yan at makasama si Yan Lingzhou ng 2 araw, bumalik siya sa Shanghai City sa timog. Orihinal na plano ni Yehan na dalhin si Yan Lingzhou sa Shanghai City, ngunit si Yan Qingyan ay isang walang silbing tao ngayon, hindi pinili ni Yan Lingzhou na umalis sa Yanjing City sa ngayon, at nanatili sa compound ng pamilya Yan kasama si Su Yukan. Bumalik si Yehan sa Shanghai City at hindi agad nagsimula ng alchemy. Naglaan siya ng ilang araw ng kapayapaan kasama ang kanyang pamilya sa Shanghai City, at si Huang Nishang ay nakatakdang manganak sa loob lamang ng 2 buwan. Gusto rin ni Yehan na samahan siya. Ayos lang, kapag oras na para maglakad-lakad sa medical hall. Gayunpaman, ang kasalukuyang depensa ng Phoenix Villa sa Shanghai City ay hindi pa naganap. Sa buong China, maliban sa banal na lupain ng Kunlun, walang sino man ang maaaring sumalakay sa Phoenix Villa. Alam mo, ngayon ay maraming mga masters ang nagtipon sa Phoenix Mountain Villa, si Ji Quanren, Little Ching Cheng, Holy Beast White Tiger, at Jing Yi, ang master ng Sehanchai sa Shanghai City. Ang ganitong uri ng lineup ay marahil ay hindi matatagpuan sa mundo bahay. Tahimik na lumipas ang panahon, at 10 araw na mula nang bumalik si Yehan sa Shanghai City. Sa panahong ito, hiniling ni Yehan kay Jackson sa Singapore na maghanda ng maraming mga materyales sa alchemy para sa kanya, at pinuno ang maliit na itim na silid sa East Medical Center, puno. Naibigay na ang mga materyales sa alchemy, at agad na inihayag ni Yehan ang alchemy sa labas ng mundo. Gamit ang mga materyales na ito, tiyak na makakapag-refine siya ng isang malaking bilang ng mga elixir. Sa kasalukuyang lakas ni Yehan, maliban kung ito ay ang pinakamataas na antas ng elixir, mahirap pa rin. Bilang karagdagan, ang pag-refine ng ilang mga elixir na magpapalakas sa lakas ng Silver Dragon General ay walang problema. Sa ganitong paraan, ikinulong ni Yehan ang kanyang sarili sa maliit na itim na silid at nagsimula ng alchemy sa loob ng kalahating buwan. Sa nakalipas na kalahating buwan, nag-refine si Yehan ng 10,000 iba't ibang mga table task upang mapabuti ang kanyang lakas. Siyempre, ang mga nangungunang table task ay nakalaan para sa mga Silver Dragon General, at ang natitirang mga table task ay nakalaan para kay Yehan. Ibibigay ito sa Tianlong Martial Arts School. Ngayon, napili na nina Sun Bumi at Zhou Lai ang mga pawnla dito bilang reserbang puwersa ng Tianlong sa hinaharap. Kailangan lang nila ang mga table task na ito. Huminga ng maluwag si Yehan pagkatapos mag-refine ng elixir.
Bilang ng oras, ang paligsahan sa martial arts sa sinaunang mundo ng martial arts ay 1 buwan na lang ang natitira. Ang lakas ng mga tao sa ibaba ay hindi mapapabuti. Ang mundo ay sumasakop ng isang piraso ng lupa. Kabanata 1003. Alam na alam ni Yehan na kung gusto niyang lumahok sa paligsahan sa martial arts, tiyak na hindi papayag ang mga tao sa sinaunang mundo ng martial arts. Sa makatuwid, sa panahong ito, si Yehan ay dapat magkaroon ng malakas na boses sa sinaunang mundo ng martial arts. Gayunpaman, sa pamamagitan ng alchemy na ito, ang lakas ni Yehan na nasa kalagitnaan ng Rurok ay bahagyang napabuti na rin at hindi na magtatagal bago siya makalusot sa huling yugto ng supervisor. Matapos gawin ang lahat ng ito, umalis si Yehan sa Shanghai City at nagtungo sa bundok Xuanyuan. Hindi alam ni Yehan kung nasaan ang bundok Xuanyuan ng pamilya Ji, at dinala siya ni Madmin Ji ng buo. Isang araw pagkatapos, ang dalawa ay dumating sa isang lugar sa mga bundok. Ang lugar na ito, alam ni Yehan, ay tinatawag na saklaw ng bundok Shennong, isang sikat na tanawin sa China, ngunit ang tanawin ay nasa paligid lamang ng saklaw ng bundok Shennong, at ang mga ordinaryong tao sa panloob na bilog ay hindi man lang makakapasok. Hindi lamang ito dahil sa binabantayan ito ng Xuanyuan Array ng pamilya Ji, mayroon ding napakasama ng mga hayop na nakatira dito, tulad ng mga tigre, higanting ahas, lobo at iba pang mga carnivore. Ito ba ang bundok Xuanyuan ng pamilya Ji? Nakatingin sa walang katapusang mga bundok sa harap niya, nagtanong si Yehan ng may pagdududa. Nakarinig nito, tumawa ang baliw at sinabi, ang tunay na bundok Xuanyuan ay malayo pa, at ngayon ay maaari lamang nating simulan itong lapitan. Sundan mo ako mamaya, huwag maglakwatsa. Kung nagkamali ka, mahuhuli ka dito, umiikot sa lugar. Ang mga taong hindi nakakaunawa sa pagbuo maliban kung mayroon silang lakas upang pilitin na masira ang pagbuo, ngunit ang mga maaaring pilitin na masira ang pagbuo ng Xuanyuan, kahit ako, ay maaari lamang gawin ito ng may pag-aatubili. Ito ang matandang lalaki ng ating pamilya Ji. Kahit na ang matandang lalaki na si Wang Fo, na nakakaalam ng sining ng kakaibang mga sekta, ay dumating dito, hindi niya sasabihin na nasira ang pagbuo. Mukhang medyo makapangyarihan. Sumunod si Yehan sa likuran ni Ji Quangren na may mahinang ngiti. Kalokohan, ano ang ibig sabihin ng mukhang makapangyarihan? Kung hindi kita isasama sa iyong maliit na lakas, tiyak na mahuhuli ka dito hanggang sa mamatay. Habang nag-uusap ang dalawa, naglakad sila patungo sa kalaliman ng mga bundok Shennong. Habang papalapit sila sa kalaliman, naramdaman din ni Yehan na ang kagubatang ito ay hindi pangkaraniwan. Isang mahiwagang puwersa ang bumalot sa buong kagubatan. Mukhang isang malaking lambat ang tumatakip sa lupa, at ang pamamahagi ng mga puno dito ay napakahiwaga rin. Ang paglaki ng mga puno ay malapit na nauugnay sa pagpapatakbo ng malaking pagbuo. Pagkaraan ng kalahating araw, inilabas ng baliw si Yehan sa kagubatan at dumating sa isang talon. Isang talon ang lumitaw sa kalaliman ng kagubatan na nagparamdam kay Yehan na napakabago. Ang pinagmulan ng talon na ito ay hindi alam at ang daloy ng tubig ay mabilis at mabangis. Bata, nandito na tayo. Ngumiti ang baliw. Dito. Nagtingin-tingin si Yehan ng may pagdududa, narinig lamang ang baliw na tumawa sa sandaling ito, halika na. Matapos magsalita, biglang lumipad ang baliw na parang streamer at nawala sa likod ng talon sa isang iglap. Nakita ito, hindi naglakas loob na manatili si Yehan, at agad na sumunod. Sa sandaling dumaan siya sa talon, bigla siyang nakaramdam isang kakaibang puwersa ang bumalot sa kanyang paligid, na nagparamdam sa kanya ng pagkahilo. Sa susunod na sandali, nang lumitaw ang isang liwanag sa harap ng mga mata ni Yehan, nagulat siyang matuklasan na nakatayo siya sa isang tulay na kahoy sa harap ng isang talon. Sa likuran niya, mayroon ding talon na tuwid na bumababa. Nagtingin-tingin, maraming mga bahay sa harap nito, ang mga ibon ay umaawit at ang mga bulaklak ay mabango, at ang ilang mga tao na may simpleng damit ay naglalakad sa kanila. Ang ganitong uri ng tanawin ay nagparamdam kay Yehan na parang bumalik siya sa sinaunang panahon. Tumayo si Yehan sa tulay na kahoy, nakatingin sa mga sinaunang gusali sa harap niya, at ang mga taong nakasuot ng mga damit na retro, na nagparamdam sa kanya kung naglakbay ba siya sa sinaunang panahon. Ang mga taong ito sa harap ko ay walang pagkakaiba sa mga sinaunang kasuotan na nakikita sa TV. Ang kanilang baywang na buhok ay nakatali sa kanilang mga ulo gamit ang mga hairpin, at ang kanilang mga salita at gawa ay nagpapakita ng hitsura ng mga sinaunang tao. Gumalaw ang mga mata ni Yehan, at saan man siya tumingin, may mga umaawit na ibon at mabangong bulaklak, at ang hangin ay mas sariwa kaysa sa labas ng mundo. Sa wakas, isang tumataas na tuktok ng bundok ang pumasok sa paningin ni Yehan.
Sa katawan ng bundok, inukit gamit ang tatlong napakagandang nakakaakit na mga karakter. Bundok Xuanyuan. Ito ang bundok Xuanyuan. Tinitigan ni Yehan ang tuktok ng bundok na iyon. Ang tuktok ng bundok na ito ay nagbigay sa kanya ng isang napakabanal na pakiramdam. Kahit na tiningnan niya ito, nakakaramdam lamang siya ng pagkamangha sa kanyang puso. Iyan ang bundok Xuanyuan ng ating pamilya G, at tinatawag natin itong banal na bundok. Nakita si Yehan na nakatingin sa bundok, sinabi ng baliw sa tabi niya. Inaasahan na ang bilang isang nakatagong pamilya sa China, kung tama ang hula ko, ang pasukan kanina ay dapat na isang pagbuo. Sabi ni Yehan. Kung hindi, ano sa tingin mo ito? Terna, dumating ka sa tamang oras ngayon, sakto sa taunang paligsahan sa angkan ng ating angkan G, may dalawa sa ating angkan G na hindi gaanong masama kaysa sa iyo na maliit na lalaki. Sinundan ni Yehan ang baliw at pumasok sa komplikadong mga sinaunang gusali. Habang naglalakad, ang mga miyembro ng pamilya G ay magalang natatawag sa baliw bilang panganay na anak, na tila ang estilo ng mga sinauna. Bukod dito, natuklasan ni Yehan na ang mga taong ito ay napakarespeto rin sa kanya, ang uri ng paggalang, tulad ng pagtrato sa kanya ng mga tao ng Tianlong. Sa katunayan, hindi alam ni Yehan na kahit na hindi pa siya narito, iginagalang na siya ng lahat sa angkan G. Kilala bilang ang batang patriarch. Marahil, ang susunod na tagapagmana ng pamilya G ay si Yehan. Hindi nagtagal, dinala ng baliw si Yehan sa isang napakalaking palaruan ng martial arts. Sa harap ng palaruan ng martial arts ay isang simple at simpleng bulwagan, na higit sa 20 metro ang taas, na puno ng aura ng kataas-taasang karangalan. Sa sandaling ito, sa palaruan ng martial arts na ito, daan-daang mga anak ng pamilya G ang nakapalibot sa isang singsing. Sa tuktok ng singsing, natagpuan din ni Yehan si Jian Huang at ang ilang matatandang lalaki na may malakas na aura na nakatayo sa itaas, nanunood na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Sundan ang labanan ng angkan G sa ibaba. Ito ang taunang paligsahan sa angkan ng angkan G. Ito ay itinuturing na isang mahalagang pangyayari. Masusubukan nito ang lakas ng mga henyo sa angkan G. Siyempre, ang panghuling nagwagi ay natural na gagantimpalaan. Kabanata 1004. Sa palaruan na iyon, dalawang miyembro ng pamilya G ang naglalaban. Ang lakas ng dalawang taong ito ay napakamakapangyarihan na para sa mga kabataan, na umaabot sa antas ng mga middle-level supervisor. At natuklasan ni Yehan na ang pamilya G na nakatayo sa ilalim ng palaruan sa mga anak ng pamilya, marami ring mga batang Panginoon na nagbukas ng dalawang linya ng Ren at Do. Nakita ito, kailangang bumantong hininga muli si Yehan para sa kapangyarihan ng pamilya G. Sa labas ng mundo, kung maaari mong maipasa ang pangalawang sangay ng Ren Do sa iyong 20s, maaari kang ituring na isang top genius, ngunit dito, maaari mong maipasa ang pangalawang linya ng Ren Do sa iyong 20s. Mayroong higit sa isa o dalawang batang Panginoon na may palso. Mula sa puntong ito, makikita na ang background ng pamilya G ay napakalakas. Gayunpaman, sa gayong malakas na background, pinili nilang magtago dito at hindi makisali sa mga laban sa labas. Kumilos sila ng napakabababa, hindi tulad ng pamilya Nolan. Nang lumitaw si Nolan Mietian, alam ito ng lahat sa mundo. Walang paghahambing sa pagitan ng pamilya Nolan at ng pamilya G. Ang pamilya Nolan ay mamamatay. Ito ay kapalaran, ngunit ang kahinaan din ng pundasyon. Ang pamilya G na sinusubukan nilang sirain ay mas malakas kaysa sa kanila. Matandang lalaki, ang henyo ng angkan G. Bago pa siya matapos magsalita, napagtanto ni Yehan na ang baliw na nakatayo sa tabi niya ay nawala sa isang punto, at wala na siya sa buong palaruan ng martial arts. Ang matandang lalaking ito ay iniwan ako at tumakbo. Medyo walang salita si Yehan, ngunit si Jian Huang ay naroon, kaya hindi nag-alala si Yehan sa anumang bagay. Ngayon ay ang paligsahan sa angkan ng angkan G, kaya maaari niyang samantalahin ito dito ay isang pagkakataon upang makita kung gaano kalakas ang mga henyo sa pamilya G. Gamit ang kaisipang ito, naglakad si Yehan sa likuran ng mga miyembro ng angkan G at sumunod sa kanila upang panoorin ang labanan sa singsing. Hindi nagtagal, nagpa siya ang dalawa sa nagwagi, at isa sa kanila ang nanalo. Nanalo si G-Fan. Nanalo na siya ng ika-9 na laro. Kung mananalo pa siya ng 10 laro, magkakaroon siya ng pagkakataong makapasok sa libingan ng mga ninuno. Nakita ito, ang mga miyembro ng angkan G sa ilalim ng singsing ay tumingin sa mga tao sa itaas ng singsing, kabataan. Sino pa ang nangangahas na umakyat at makipaglaban? Tumayo si G-Fan sa singsing, nakatingin sa paligid sa ilalim ng singsing na may hangarin na makipaglaban. Ako.
Sa oras na ito, isang malaking binata na may taas na 2 metro ang tumalon na may dalang isang pares ng mga martilyo at bumagsak sa singsing na may isang pagsabog. Ang buong singsing ay nanginginig dahil sa kanyang paggalaw. J-Pot iyan. Nakita ito, ang mga mata ng mga miyembro ng Angkanji sa paligid ng palaruan ay nanginginig. Ang lalaking ito na kilala bilang maliit na Diyos ng digmaan sa Angkanji, maliban sa isa pang maliit na masasamang tao, walang makakatalo sa kanya, magiging maganda na ang makapanghawakan sa 10 trick sa ilalim ng kanyang mga kamay. Sa singsing, ang malaking binata ay may dalang isang pares ng mga martilyo, nakangisi at nakatingin sa binata sa tapat niya. Bagamat nakangiti siya, ang binata sa tapat niya ay may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha. Paano nilalabanan ng lalaking ito sa pamilya G? Hehe, si Pot iyan ay nagulat sa kanila sa sandaling lumitaw siya sa entablado. Siya nga ang maliit na Diyos ng digmaan ng aking pamilya G, at tanging ang babaeng si Diwo lamang ang makakatayo balikat sa kanya. Sa itaas ng singsing, isang matandang lalaki ang nagsabi na may ngiti, ilang iba pang mga tao ang tumango ng sunod-sunod. Ang mga henyo ng kanilang pamilya G ay hindi maihahambing sa sinuman. Kung lalabas ka at lalabas ka ng isa, natatakot akong maituturing silang mga top genius sa labas. Nakarinig nito, mahina nang ngumiti si Jian Huang, at sumulyap kay Yehan na nakatayo sa karamihan. Sa oras na ito, kinagat ng binata na nagngangalang Jifan ang kanyang mga ngipin at sinabi, J-Pot iyan, hindi ako madaling susuko. Hoy, kawili-wili ito sa ganitong paraan, lumabas ka sa iyong natatanging galaw. Ngumisi si J-Pot iyan, at mahigpit niyang hinawakan ang 2 mabibigat na martilyo sa kanyang mga kamay. Ang espada ng G ay walang kapantay, nasira. Hoy, kung gusto mong sirain ang aking sky-shattering hammer, sanayin mo ito ng ilang taon bago ka bumalik. Ngumisi si J-Pot iyan, at ang mabigat na martilyo sa kanyang kamay ay biglang sumabog. Sa isang iglap kasama ang pagsabog ng mabigat na martilyo, hayaan ang isa ay nakaramdam ng aura ng paggiba ng lupa. Sa sandaling ang espada sa kamay ni J-Fan ay tumama sa sky-shattering hammer, tinamaan siya ng kidlat at ang buong tao ay lumipad pabalik sa singsing, dumura ng dugo. Nakita si J-Fan na lumilipad pabalik, agad na umatras ang karamihan. Hindi nila mapigilan ang makapangyarihang pag-atake ni J-Pot iyan. Gayunpaman, sa sandaling umatras ang karamihan, si J-Fan, na lumilipad pabalik, ay direktang bumagsak sa harap ni Yehan, at pagkatapos ay pinigilan ni Yehan ang kanyang mga balikat, pinipigilan ang kanyang bilis pabalik. Sa singsing, mayroong isang pagsabog, si J-Fan ay direktang sinalakay ng martilyo ni J-Pot iyan at lumipad sa singsing, dumura ng dugo, ang martilyo ni J-Pot iyan ay sumalakay sa Domineering Wushuang. Ang kapangyarihan ay nakakagulat, kahit na si J-Fan ay hinaypan pababa sa palaruan, ang mga tao sa ilalim ng palaruan ay nakakaramdam din ng kamangha-manghang kapangyarihan na dala niya, walang makakapigil dito. Ang lahat sa palaruan ay umatras ng sunod-sunod, at walang naglakas loob na mahuli si J-Fan na lumipad pababa. Ang makapangyarihang pag-atake ni J-Pot iyan, kahit si J-Fan ay hindi makayanan ang kanyang pag-atake. Sa tingin mo ba ang titulo ng Little God of War ng lalaking ito ay para sa wala, at tanging si Daewoo lamang ang karapat-dapat makipagkompetensya sa kanya sa buong Angkanji? Gayunpaman, habang ang mga taong ito ay umatras ng sunod-sunod, isang tao ang pinigilan ang bilis ng pag-atres ni J-Fan gamit ang isang kamay, pinipilit siyang ligtas na bumagsak sa ilalim ng singsing ng walang tunog ng pagbagsak tulad ng inaasahan ng lahat. Nakita ito, maraming tao sa ilalim ng singsing ang tumingin kay J-Fan. Sa likuran niya ay nakatayo ang isang binata na nasa kanyang unang 20s, at ang lalaking ito ang pumihil sa bilis ng pag-atres ni J-Fan kanina. Iniligtas siya sa kapalaran ng pagbagsak sa lupa. Sino ang lalaking ito? Bagamat ang kapangyarihan ng pag-atake ni J-Pot iyan kay J-Fan ay humina ng malaki dahil sa bilis ng pag-atres ni J-Fan, hindi ito isang bagay na kayang pigilan ng mga ordinaryong tao, at kaya nitong pigilan ito gamit ang isang kamay. Ang kanilang mga tingin ay nahulog kay Yehan, at silang lahat ay nagulat. Hindi pa nila nakikita ang taong ito sa Angkanji, at hindi pa nila narinig ang sino mang may ganitong lakas maliban kay JDO. Ngunit kung husgahan ang kanyang kasuotan, hindi siya dapat mula sa ating Angkanji, tama ba? Kabanata 1005. Ibang tao ba siya? Nakarinig nito, ang mga miyembro ng Angkanji sa paligid ng palaruan ay naging mausisa, at kasabay nito ay naging hindi maganda ang kanilang mga mata. Bagamat napakamausisa nila sa labas ng mundo, wala silang magandang impresyon sa mga tagalabas na pumasok sa Angkanji. Ayos lang. Salamat, ayos lang.
Nakatingin sa binata na nahuli sa kanya, si Ji-fan ay nakatingin din kay Yehan ng may pagkamangha. Halos kilala niya ang lahat ng makapangyarihang miyembro ng pamilya Ji, ngunit siya lamang ang hindi gusto si Yehan, walang impresyon. Naramdaman ng mga titig sa paligid niya, hinawakan ni Yehan ang kanyang ilong. Hindi sinasadya lang niya itong ginawa kanina, ngunit hindi niya inaasahan na maging target siya ng atensyon ng lahat. Ang J-Pot iyan na iyon ay handa nang makipaglaban sa kanya. Sa itaas ng palaruan, napansin din ni J-Pot iyan ang eksena sa ilalim ng palaruan. May dala siyang isang pares ng Skyhammer sa kanyang mga balikat, at nakatingin kay Yehan na may ngisi, kawili-wili, maliban sa babaeng iyon na si Ji Diwo, ang ating pamilya Ji kailan nagpakita ang isang angkan na may master na hindi mahina. Hoy! Sino ang maliit na lalaking ito? Mayroon ba ang aking pamilya Ji sa taong ito? Sa mga upuan sa itaas ng singsing, napansin din ng mga matatanda si Yehan sa palaruan ng martial arts. Kung husgahan ng damit ng tao, dapat siya ay mula sa labas ng mundo. Sabi ng isa pang matandang lalaki na may makikitid na mga mata. Matapos sabihin ng isang araw na ito, biglang nagbago ang mga mata ng mga matatanda sa mga upuan. Okay, tingnan muna natin, sa tingin ko hamanin siya ni Pot iyan sa susunod. Sabi ni Jian Huang na may mahinang ngiti. Ate Diwo, ang mga taong ito ba ay mula sa labas? Pakiramdam ko ay nakasuot sila ng kakaibang damit, ngunit maganda ang hitsura nila. Sa isang sulok ng karamihan, isang 18 o 19 na taong gulang na babae ang nakatingin kay Yehan ng may pagkamausisa habang nagsasalita siya. Well, ang mga tao mula sa pamilya Ji ay hindi aalis dito maliban kung kinakailangan, puno sila ng pagkamausisa sa mga tao o bagay sa labas. Sa tabi ng babaeng ito, nakatayo ang isang napakagandang babae, nakasuot ng sinaunang kasuotan, na may pambihirang ugali, tahimik na parang lotus, parang engkantada, may hawak siyang espada, at ang kanyang magandang mga mata ay sinusuri din si Yehan, isang tagalabas. Sa oras na ito, sa ilalim ng mapanuring mga mata ng paligid ng palaruan, sinabi ni J-Pot iyan sa palaruan, Hoy, bata, may kakayahan ka, umakyat ka at makipaglaban sa akin. Nakarinig nito, hinimas ni Yehan ang kanyang ilong at tumingin sa paligid, nararamdaman niya ang mga masasamang at mausisang mata sa kanya, inilagay siya ng baliw na ito dito, tila sinadya. Sa ilalim ng presyon ng mga titig mula sa lahat ng panig, tiningnan ni Yehan si J-Pot iyan sa singsing at sinabi, maaari ko bang tanggihan na lumahok? Hoy, natatakot akong hindi ito magiging ayon sa gusto mo. Ang mga kalaban na gusto ko, J-Pot iyan, ay hindi kailanman umiwas sa pakikipaglaban. Ngumisi si J-Pot iyan, bukod dito, hindi ka tumanggi dito. Kung papasok ka sa ating pamilya Ji, paparusahan ka, ngunit mabibigyan kita ng pagkakataon, talunin mo ako, at hayaan kang umalis dito ng buo. Matapos mahulog ang mga salita ni J-Pot iyan, ang mga miyembro ng Angkan Ji sa ilalim ng singsing ay agad na pinalibutan si Yehan at tinitigan siya ng hindi maganda. Nakita ito, mahina nang umiti si Yehan, sinadyang sumulyap kay Jian Huang na nakangiti na nakatayo sa mga upuan, at pagkatapos ay sinabi na may ngiti, mukhang dito, wala talaga akong karapatang tumanggi. Kaya, umakyat ka at makipaglaban sa akin, hayaan mong makita kung gaano kalakas ang mga taong pumapasok mula sa labas. Sa palaruan na iyon, ang mga tao ay talagang may pakiramdam na parang Diyos ng digmaan. Kung gayon, bakit hindi makipaglaban sa iyo? Mahina nang umiti si Yehan, at hindi nagtagal ay nakita niyang tinapik ang kanyang mga daliri sa lupa, at lumipad siya, bumagsak sa singsing ng maayos, at tumayo sa harap ni J-Pot iyan, nakatingin sa kanya ng kalmado. Ang lalaking ito ay medyo baliw. Bagamat mayroon siyang lakas, nahaharap kay J-Pot iyan, isang baliw, maaari lamang siyang abusuhin. Ang titulo ng maliit na Diyos ng digmaan ng ating pamilya Ji ay hindi tinawag ng walang dahilan. Nakita si Yehan na nakatayo sa tuktok ng singsing na may kalmadong ekspresyon, ang mga tao sa paligid ng singsing ay tumingin sa eksena na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Ate Diwo, sa tingin mo ba matatalo ng tagalabas na ito si J-Pot iyan? Nakarinig nito, hindi nagsalita si Ji Diwo. Bagamat ang binata na kalmadong nakatayo sa singsing ay hindi kasing tigas ni J-Pot iyan, mayroon siyang kalmadong kapaligiran na hindi binago ang kanyang mukha sa harap ng sakuna. Bigla, sa sandaling tumayo si Yehan sa singsing, si Yehan ay agad na nabalot ng gumugulong diwa ng pakikipaglaban na inilabas mula sa katawan ni J-Pot iyan. Nahaharap sa kaloobang ito, ang mga tao ay maaaring hindi man lang magkaroon ng lakas ng loob na lumaban. Sa palaruan, si Yehan ay nakatayo na nakalagay ang kanyang mga kamay sa likuran niya. Sa isang punto, ang Dragon Scale Dagger ay lumitaw sa kanyang mga kamay.
Ang kabaligtaran na si Jipot Ian ay isang bihirang henyo. Siya ay mga 26 o 7 taong gulang na, ngunit sa lakas na iyon nakarating na siya sa nakakatakot na unang yugto ng dakilang gobernador, at ang talento na ito ay mas malakas kaysa kay Nolan Mietian. Sa ilalim ng palaruan, lahat ng mga mata ay nakatitig sa kanila, kabilang ang ilang matatandang tao sa mga upuan. Ang batang tagalabas na ito ay may lakas, ngunit nahaharap kay Jipot Ian, na may titulo ng Little God of War mula sa ang kanji, natatakot akong hindi gaanong malaki ang tsansa. Iulat ang iyong pangalan, ikaw ang unang tagalabas na aking makikipagkompetensya, Jipot Ian. Kabanata 1006. Sa palaruan, mahigpit na hawak ni Jipot Ian ang sky-shattering hammer sa kanyang balikat sa kanyang kamay na may diwa ng pakikipaglaban. Ang eksena na ito ay halos kapareho ng walang kapantay na Leo Anba sa TV. Ang mga kalaban ay walang kapantay na mapang api. Hawak ang Dragon Scale Dagger sa kanyang kamay, sinabi ni Yehan, kung gusto mong malaman ang aking pangalan, sasabihin ko sa iyo kapag natalo mo ako. Nakarinig ng mga salitang ito, ang mga tao sa paligid ng palaruan ay agad na sumabog sa pagtawa. Ang lalaking ito ay napakabaliw. Maaari bang talagang naisip niya na siya ay magiging kalaban ni Jipot Ian, ang baliw na iyon? Manood lang, hindi na siya magagalit mamaya, sasabihin sa kanya ng baliw na Jipot Ian na ang kay-abangan ay magbabayad ng presyo. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, ang mga mata ni Jipot Ian na parang digmaan ay sumabog sa isang nakakatakot na liwanag, at sinabi niya, mayabang na lalaki, sa pamilya G, walang sino man ang mas baliw kaysa sa akin, Jipot Ian. Magagamit na ngayon, sabi ni Yehan na may ngiti at nagkibit balikat. Nakarinig nito, sinabi ni Jipot Ian na may hangarin na makipaglaban sa kanyang mga mata, mas baliw kaysa sa akin, okay, sa loob ng 3 galaw, hahayaan kitang lumabas sa singsing. Sinabi ni Yehan, sa loob ng 3 galaw, kung maaari mong hawakan ang aking katawan, matatalo ako. Nakita ito, sumigaw ng malakas si Jipot Ian na parang kulog. Kasama ang isang nakakatakot na aura, ang sky-shattering hammer sa kanyang kamay ay parang isang martilyo na sumisira sa mundo, at malupit na sumugod patungo sa posisyon ni Yehan. Ang suntok ay parang kulog at nakakatakot. Ang pares ng sky-shattering hammer sa mga kamay ni Jipot Ian ay marahil ay may timbang na 500 kattais. Idinagdag ang kanyang sariling lakas, ang suntok na ito ay hindi maisip na makapangyarihan. Hehe. Ang baliw na Jipot Ian na ito ay nakakita ng isang lalaki na mas baliw kaysa sa kanya sa pagkakataong ito. Hindi magiging maganda ang wakas kung si Jipot Ian ay magagalit. Taya ko na sa loob ng 3 galaw, tiyak na hahayaan ni Jipot Ian ang lalaking ito bumaba sa singsing. Kung ang taong nakatayo sa palaruan ay si Jidiwo, hindi maglakas loob na sabihin ni Jipot Ian ang 3 galaw upang talunin siya, ngunit nahaharap sa lalaking ito, gamit ang baliw na lakas ni Jipot Ian, syempre magagawa niya ito. Panipi. Ang nakakatakot na puwersa ng pag-atake ay dumating, ang mukha ni Yehan ay parang tubig, hindi siya natakot sa nakakatakot na suntok na ito, nakita niya ang kanyang katawan na bahagyang gumagalaw, sa isang tila mabagal na bilis, sa katunayan, sa pagitan ng kidlat at bato, siya ay nasa loob na iwasan ang nakakagulat na suntok ni Jipot Ian. Boom! Ang sky-shattering hammer ni Jipot Ian ay bumagsak sa posisyon kung saan si Yehan ay kanina lamang. Ang makapangyarihang puwersang ito ay bumuhos, na nagdulot ng panginginig sa buong palaruan. Ang nanginginig na paggalaw ay nagparamdam sa lahat sa paligid ng palaruan ng pamamanhid mula sa kanilang mga paa, isang pakiramdam ng. Nang makaligtaan niya ang isang suntok, ang aura ni Jipot Ian ay naging mas marahas. Bagamat siya ay isang makapangyarihang master, ang kanyang bilis ay hindi mabagal. Agad niyang binago ang kanyang galaw, at ang Skyhammer ay sumugod patungo kay Yehan na may kapangyarihan na nagwawalis ng libu-libong tropa. Ang kanyang katawan, kung nataman si Yehan, malubhang masasaktan siya kung hindi siya mamamatay. Sa kritikal na sandaling ito, ang figure ni Yehan ay umikot, ang kanyang baywang ay nagbigay ng lakas, at tila siya ay tuwid at nahulog patungo sa singsing, ngunit pagkatapos maiwasan ang galaw ni Jipot Ian, kakaiba siyang lumitaw sa harap ni Jipot Ian, sa likuran niya, nakatingin sa kanya na may ngiti sa kanyang mukha. Hoy! Ang bilis ng pagtakas ay medyo mabilis. Ngumiti si Yehan at sinabi, 2 galaw na ang lumipas, at may isa pang galaw. Sinabi ko na kung hahawakan mo ang aking katawan sa loob ng 3 galaw, matatalo ako. Kaya, mayroon ka pang ibang plano. Dahil ayaw mong gumawa ng galaw, kung gayon ang huling galaw na ito, hahayaan kitang wala man lang pagkakataong gumawa ng galaw, at sirain ang mga taktika ng langit at lupa.
Ang tunog ng mga umuungal na sigaw ay nagmula sa bibig ni J-Pot Ian, at sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay biglang tumalon sa singsing, at ang pares ng sky-breaking hammers ay malupit na bumagsak, tulad ng isang pares ng sky-shattering hammers. Sa sandaling ito, walang katapusang mga pag-atake ang bomb-alot kay Yehan, at sa paligid ni Yehan, tila may walang katapusang mga pag-atake na papunta sa kanyang posisyon. Ang Hunting Heaven and Destroying Earth ay isa sa mga pinakamakapangyarihang martial arts ng ating Angkanji. Dahil sa mga pisikal na paghihigpit, hanggang ngayon si J-Pot Ian lamang, isang baliw, ang makakapag-ensayo nito. Walang paraan para makatakas ang lalaking ito sa palaruan sa oras na ito. Nakita ang natatanging mga kasanayan ni J-Pot Ian, ang lahat sa ilalim ng singsing ay nagulat. Ang isang makapangyarihang martial art. Nagbigay si Yehan ng isang malalim na papuri sa kanyang puso. Bigla, nakita niya ang katawan ni Yehan na kumikislap sa hangin, tumatalon ng hindi regular, ngunit napakatumpak na pag-iwas sa pag-atake ni J-Pot Ian. Mapang-api at walang kapantay na pag-atake. Mudang hagdanan ng ulap na patayo. Para sa hanay ng lightness kung fu na ito, masasabing pinag-aralan na ito ni Yehan sa isang mataas na antas. Bagamat ang pag-atake ni J-Pot Ian ay walang kapantay, gamit ang isang galaw, tila ang mundo ay para sa kanya, ngunit ito ay isang uri lamang ng pang-aapi sa momentum. Kung ang pang-aapi ay hindi kasing lakas ng kay J-Pot Ian, tiyak na hindi ito makakayanan, ngunit ang lakas ni Yehan ay mas malakas kaysa kay J-Pot Ian, kaya hindi mahirap iwasan ang kanyang ultimate move. Ang tunog ng pagbubulong ay lumabas mula sa palaruan, at ang galaw ni J-Pot Ian ay nabigo muli, na nagdulot ng mas malakas na aura sa kanyang katawan. Naiwasan. Nakita ito, ang mga ekspresyon ng mga tao sa ilalim ng singsing ay nagulat, hindi makapaniwalang tiningnan nila si Yehan sa itaas ng singsing, at maging ang mga mata ni Ji-Diwo ay kumislap sa pagkamangha. Ang batang ito ay may pambihirang mga kakayahan sa lightness kung fu. Isang matandang lalaki ang nagsabi nito sa mga upuan, at ang iba pang mga matatandang lalaki ay tumango. Sa mga tuntunin ng bilis, si Yehan ay mas mahusay kaysa kay J-Pot Ian, ngunit sa mga tuntunin ng aktwal na lakas ng pakikipaglaban, natatakot akong hindi gaanong kahanga-hanga. 3 galaw na ang lumipas, tila hindi mo mahawakan ang aking katawan o matatalo ako. Sabi ni Yehan na nakatayo sa tapat ni J-Pot Ian sa singsing. Kabanata 1007. Nakarinig nito, sinabi ni J-Pot Ian sa isang gumugulong boses, "Bata, mas mabilis ka kaysa sa akin. Kung kaya mo, huwag kang tumakbo. Maglaban tayo ng totoo. Nahaharap sa iyo, bakit tatakas?" Lumabas si Yehan na may dragon scale dagger sa kanyang kamay, at sinabi, "Kanina ay nangako kang matatalo mo ako gamit ang 3 galaw, ngunit sa kasamaang palad ay hindi mo ito nagawa. Ngayon, kung mapapahinto mo ako, matatalo ako gamit ang isang suntok." Kabaliwan. Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat ang kaiabangan ni Yehan muli, mas mayabang pa kaysa dati, na nagdulot ng galit sa lahat sa pamilya Deji. Damn it, iniisip ba ng lalaking ito na ang lakas ni J-Pot Ian ay hindi siya mapipigilan? Talaga bang iniisip niya na ang henyo ng aking pamilya G ay walang kakayahan? Bata, paano mo ako naisiping maliitin? Galit na galit si J-Pot Ian. Tigilan mo na ang kalokohan, kailangan mong mahuli ang aking kutsilyo. Pagkatapos magsalita, bigla, isang mapanirang kapangyarihan ang inilabas mula sa katawan ni Yehan. Ang bulkan ay sumabog sa sandaling ito, at sa langit at lupa, mayroon ding walang katapusang kapangyarihan na nagtitipon patungo sa posisyon ni Yehan. Tawa. Ang nakakatakot na liwanag ng kutsilyo ay umiikot sa kawalan ng palaruan, kasing bilis ng kidlat, kaya bilis na wala man lang oras ang mga tao upang tumugon, dala ang mapanirang kapangyarihan, masyadong mabilis. Nakita ito, nanigas ang mga mata ni J-Pot Ian, at ang skyhammer sa kanyang kamay ay malakas na sumakit. Boom! Ang nakakatakot na pagbangga ng kapangyarihan ay nag-ugong sa singsing na parang kulog. Ang paggalaw ay napakagulat na mararamdaman ang sakit sa mga eardrums, at ang kanyang ekspresyon ay nagulat. Sa oras na ito, ang katawan ni J-Pot Ian sa singsing ay parang tinamaan ng kidlat. Umatras siya at diretsyong nahulog mula sa singsing. Ang nakakatakot na tunog ng pagbangga ay parang kulog. Ang paggalaw ay napakagulat na sumakit ang mga eardrums ng mga tao. Sa ilalim ng pagbangga ng puwersang iyon, ang lahat sa paligid ng palaruan ay nagulat na makita na si Jipo, ang maliit na Diyos ng digmaan ng Angkanji, ang langit ay nahulog mula sa singsing na parang tinamaan ng kidlat. Nakita ito, biglang tumahimik ang mundo, at isang ekspresyon ng pagkatakot ang sumibol mula sa mga mata ng nakapaligid na Angkanji. Si J-Pot Ian ay sinipa palabas ng singsing. At nasa ilalim ito ng isang galaw.
Nakatingin sa mga kabataan sa singsing, naramdaman nilang ang eksena na ito ay medyo hindi totoo. Talaga bang natalo niya si J-Pot Ian kanina gamit ang isang galaw? Gayunpaman, kahit na hindi totoo ang pakiramdam, ang mga katotohanan ay naroon at hindi maaaring pagdudahan. Sa sandaling ito, maging ang mga matatanda sa mga upuan ay nagulat. Ang batang tagalabas na ito ay napakalakas, kahit na ang isa sa dalawang pinakamakapangyarihang henyo ng Angkanji ay hindi mapipigilan ang galaw ng kalaban. Gayunpaman, hindi nagulat si Jian Huang at patuloy na ngumiti. Alam niya ang lakas ni Yehan. Sa paligsahan sa angkan ngayon, magiging maganda para sa mga tao mula sa Angkanji na makilala si Yehan. Ang makapangyarihang binatang ito ay ang kanyang apo, lalo na ang kapalaluan ng kanilang Angkanji. Ano ang pinagmulan ng batang ito? Bigla siyang lumitaw sa aking pamilya G, at ang kanyang lakas ng pakikipaglaban ay napakalakas. Maaari bang ang mga henyo ng labas ng mundo ay napakalakas? Ang mukha ng isang matandang lalaki ay nagulat. Imposibleng ihambing sa kanila, ngunit ang batang tagalabas sa harap niya ay isang kakaibang uri, at ang lakas ay nagparamdam sa kanila ng pagkagulat. Ate Diwo, dati kong iniisip na si J-Pot Ian ay isang baliw na pag-iral na, ngunit ang lalaking ito ay mas baliw pa kaysa kay J-Pot Ian. Hindi siya tao. Natalo niya si J-Pot Ian gamit ang isang galaw. Hayop, anong hayop? Isang hayop. Sa tabi ni J. Diwo, ang babae mula sa Angkanji ay nagpakawala ng mga pagsigaw. Hindi lamang siya, alam na ngayon ng lahat sa Angkanji na ang kalmadong binata sa palaruan ay isang mas baliw na pag-iral kaysa kay J-Pot Ian, na may nakakagulat na halaga ng puwersa. Sa singsing, tiningnan ni Yehan si Jian Huang sa mga upuan na may ngiti sa kanyang mukha, mayroong isang pahiwatig ng kahulugan sa nakangiting mukha na iyon. Nakita ito, palihim na ngumiti si Jian Huang, mukhang ang lalaking ito ay mayroong isang bagay sa kanyang puso upang pretuhin siya ng ganyan. Sa oras na ito, si Ji Diwo, na nasa karamihan, ay nagpalabas ng isang mabangis na hangarin na makipaglaban mula sa kanyang katawan. Ang hangaring ito, tulad ng isang matalas na espada na nakalabas, ay nagpuno sa hangin ng isang walang kapantay na mabangis na hininga. Naramdaman ito, lahat ng mga mata sa paligid ng mundo ay tumingin sa posisyon ni Ji Diwo, at totoo rin ito para sa ilang matatandang tao sa mga upuan. Ngayon, si J-Pot Ian ay natalo ng isang batang tagalabas. Kung gusto niyang mabawi ang kanyang mukha, kailangan niyang magpadala ng isang henyo upang talunin ang binatang iyon, at ngayon, sa mga henyo ng Angkanji, si Ji Diwo lamang ang may kakayahang ito. Sa ilalim ng pagmasid ng lahat, lumabas si Ji Diwo na may hawak na espada, ang kanyang diwa ng pakikipaglaban ay nakakandado na kay Yehan sa singsing. Naramdaman ito, tiningnan din ni Yehan si Ji Diwo sa ilalim ng singsing. Sa unang tingin, ito ay isang napakagandang babae na may ugali ng isang engkantada. Kapag tiningnan niya muli, makikita niya ang aura ng napakagandang babaeng ito. Hindi gaanong mahina kaysa kay J-Pot Ian. Damn! Ang batang ito ay masyadong baliw, hindi niya ba haharapin ang babaeng Ji Diwo na iyon tulad ng ginawa niya sa akin. Sa ilalim ng singsing, hinimas ni J-Pot Ian ang lugar na medyo masakit, siya, na palaging mayabang, ngayon sa wakas, nakita ko kung ano ang ibig sabihin na may mga tao sa labas ng mga tao, at may mga bundok sa labas ng mga bundok. Pamilya G, Ji Diwo, halika rito upang matuto. Ang figure ni Mia Oman ay lumipad at tumayo sa tapat ni Yehan, nakatitig kay Yehan ng may malamig at matatalas na mga mata, at ang kanyang diwa ng pakikipaglaban ay unti-unting tumaas. Si J-Pot Ian ay natalo na. Ngayon, umaasa lamang ako na mapipigilan ni Ji Diwo ang lalaking ito na biglang lumitaw mula sa wala. Kung hindi, ang mga henyo ng Angkanji ay mawawala ng mukha. Nakatingin kay Ji Diwo na nakatayo sa palaruan, pinanood ng mga miyembro ng pamilya Ji siya at si Yehan ng malapitan. Kabanata 1008. Ngayon, sa pamamagitan ng pagkabigo ni J-Pot Ian, hindi na nila maliit ang tingin kay Yehan, ngunit tiyak na ayaw nilang manalo si Yehan. Nauugnay ito sa mukha ng mga batang henyo ng pamilya Ji. Isang hamon, kaya simulan na natin. Tingnan natin kung gaano kalakas ang henyo ng unang nakatagong pamilya ng Huaxia, ngunit huwag maging pabaya tulad ng lalaking iyon kanina. Ngumisi si Yehan at narinig ang sinabi niya ay nagdulot ng galit sa mga henyo ng Angkanji. Hayag na hinahamak ni Yehan ang mga henyo ng Angkanji. Sa mga upuan, umiling si Jian Huang na may ngiti, at palihim na nagsabi, parang ang lalaking ito ay medyo galit. Whoosh! Ang mga salita ni Yehan ay direktang nagdulot kay Ji Diwo na bunutin ang kanyang espada. Bilang isang miyembro ng Angkanji, hindi niya hahayaang maliitin ng sino man ang pamilya Ji. Ang espada na ito,
tulad ng isang espiritual na ahas, ay nagbago sa lahat ng posibleng paraan sa sandaling ito ay umiikot, at ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay sumabog sa langit at lupa, na nagparamdam kay Yehan ng isang matalas na kutsilyo na maaaring tumagos sa langit ay lumitaw sa harap niya. Espada, sa paligid ng palaruan, ang mabangis na enerhiya ng espada ay tila ginawang isang domain ang palaruan na pag-aari niya, ang pagpatay ay nakakatakot. Sa paligid ng palaruan, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa nakakatakot na espada ni JDO. Ang espadang ito ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa galaw ni J-Pot Ian kanina, at mas matalas at walang kapantay. Kahit gaano pa kalakas ang isang galaw ng espada, parang wala ito sa harap ng makapangyarihang lakas. Ang sulok ng bibig ni Yehan ay nakurba, at pagkatapos, ang Dragon Scale Dagger ay direktang sumabog. Ang hari ng China ay darating. Ding! Sa sandaling walang oras ang karamihan upang tumugon, ang dulo ng Dragon Scale Dagger sa kamay ni Yehan ay nagbanggaan sa dulo ng espada sa kamay ni JDO. Nang magdikit ang dalawa, ang malutong na tunog ng ginto at bakal ay nag-ugong sa buong mundo. Isang nakakatakot na puwersa ang nagwala sa buong palaruan. Si JDO ay nasa gitna nito, at direktang nayanig ng nakakatakot na puwersang ito at lumipad sa palaruan, ang kanyang mukha ay namumula. Nakita ito, ang mga inaasahang mata sa paligid niya ay agad na dumilim. Pagkatapos ni J-Pot Ian, ang isa pang makapangyarihang henyo ng pamilya G ay natalo rin ng binata sa Sing Sing. Sunod-sunod na natalo ang dalawang pinakanatitirang henyo ng aking pamilya G, ang batang ito. Ang mga puso ng mga matatanda sa mga upuan ay muling nagulat. Ang binatang ito na biglang lumabas ay nagparamdam sa kanila ng takot sa kalaban. Na may malaking potensyal, wala sa mga henyo ng kanilang pamilya G ang kanilang mga kalaban. Sino ka? Sa oras na ito, sa ilalim ng singsing, tiningnan ni JDO si Yehan ng walang pakialam. Ang binatang biglang lumitaw ay medyo napakalakas para sa kanila. Saan nanggaling ang kalaban? Sino ako? Nakita na ang lahat sa mundo ay nakatitig sa kanya, dahan-daang itinuro ni Yehan ang kanyang kamay sa upuan, at sinabi, "Sino ako? Sa tingin ko masasagot ka ng matandang lalaking ito." Sino ako? Marahil ang matandang lalaking ito ay makakapagbigay sa iyo ng sagot. Sa singsing, ang kamay ni Yehan ay dahan-daang itinuro sa upuan sa itaas ng singsing, kung saan matatagpuan ang patriarch at mga elder ng Angkan-ji, at ang kamay ni Yehan ay itinuro sa patriarch na si Jian Huang sa gitna. Nakita ito, ang mga tao sa paligid ng palaruan at ang mga elder ng Angkan-ji ay tumingin kay patriarch Jian Huang ng may pagkamangha. Sa ilalim ng kanilang pagtitig, may biglang sumabog na pagtawa sa mga upuan. Hahaha, talunin gamit ang isang galaw, hindi mo ba alam kung paano mag-iwan ng kaunting mukha para sa kanila? Sa mga upuan, tumawa si Jian Huang ng ilang beses. Lubos siyang nasiyahan sa pagganap ni Yehan sa singsing kanina. Lakas, sa hinaharap kapag kinuha ni Yehan ang pamilya G, walang sino man ang magiging hindi nasisiyahan. Nakarinig nito, nagkibit balikat si Yehan at sinabi, "Hindi ko mapigilan." Naglakbay ako mula sa Shanghai City hanggang sa mahirap na lugar na ito. Naglakad ako sa mga bundok at burol nang hindi man lang umiinom ng tubig. Gutom na ako, kaya tapusin ng maaga at kumain ng maaga, ang baliw na iyon iniwan ako dito mag-isa, tumakbo siya ng mag-isa, sinabi ko na hindi na kailangang maging kuripot, bago ako dito, hayaan mo akong kumain muna upang mapuno ang aking tiyan. Nakarinig nito, ang mga miyembro ng Angkan-ji ay mas lalong nagulat. Ang patriarch ay talagang kilala ang lalaking ito na may abnormal na halaga ng puwersa, ngunit sino siya? Patriarch, siya ba? Sa sandaling ito, ang mga ekspresyon ng ilang mga elder sa paligid ni Jian Huang ay nagulat, at tiningnan nila siya ng sunod-sunod. Tumango si Jian Huang, at tiningnan niya si Yehan at ngumiti, "Ikaw na hayop, mayroon ka pa ring masamang ugali, medyo malaki ito, sinisisi mo ako, isang bagong dating bilang isang lolo, sa pagbibigay sa iyo ng ganoong gulo." Lolo. Ang dalawang salitang ito ay tumama sa mga tainga ng lahat na parang kulog na nagparamdam sa mga taong ito ng kaunting pagkahilo. Ang patriarch ay nagsabing siya ang lolo ng binata sa singsing, kaya ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi ang anak ng panganay na anak na si Ji Kwangren, ang hinaharap na batang patriarch ng pamilya Ji. Siya ba ang batang patriarch? Noong nakaraang panahon, narinig ko mula sa mga tao sa angkan na ang panganay na anak ay nakahanap ng kanyang matagal nang nawalang anak sa labas. Siya talaga, kung hindi, hindi ba magsasalita ng kalokohan ang patriarch? Ito lang, ang halaga ng puwersa ng lalaking ito ay medyo masyadong baliw. Si J-Pot Ian at JDO, ang dalawang pinakamakapangyarihang henyo ng ating Angkan-ji, ay hindi siya mapipigilan.
Sila nga ang mga anak ng panganay na anak na si Ji Kwangren, at tanging ang mga miyembro ng ating ang kanji lamang ang maaaring maging napakabaliw. Sa ilalim ng palaruan, lahat ng mga mata ay nahulog sa katawan ni Yehan. Ang mga nakakagulat na mga mata ay unti-unting naging mga mata na puno ng paghanga. Hinimas ni Jipot iyan ang masakit na bahagi at naglakad sa tabi ni Ji Diwo, nakangisi at sinabi, ang lalaking ito ay ang batang patriarch, masyadong baliw siya, paano niya ito nilinang? Kabanata 1009. May mga taong higit sa mga tao, at mga bundok na higit sa mga bundok. Huminga ng malalim si Ji Diwo at sinabi, nanirahan tayo sa Angkanji sa buong taon, at hindi pa tayo nakikipag-ugnayan sa mga tagalabas. Minamaliit natin ang mga henyo sa mundo. Siyempre, sina Jipot Ian at Ji Diwo ay nakalulusot sa unang yugto ng dakilang tungkulin sa edad na ito, mayroon silang puhunan upang maging mapagmataas, at kakaunti lamang ang mga tao sa mundo na maihahambing sa kanila. Habang mayroong maraming talakayan sa paligid, nakita ko si Jian Huang na pinindot ang kanyang mga kamay sa mga upuan at sinabi ng malakas. Lahat ng mula sa Angkanji, ngayon, tinatanggap ng ating Angkanji ang isang matagal nang nawalang bagong miyembro. Ang pangalan niya ay Yehan. Naniniwala akong alam na ng lahat ang kanyang pagkakakilanlan. Naniniwala akong alam na ng lahat ang kanyang pagkakakilanlan. Ngayon ay ang araw ng taunang paligsahan sa angkan ng aking Angkanji, at ito rin ang araw kung kailan babalik ang bagong miyembrong ito. Umaasa ako, tinatanggap siya ng lahat ng miyembro ng ating Angkanji, syempre, ang mga tumatanggi na tanggapin siya ay tiyak na hominin siya, wala sa ating Angkanji ang pangkaraniwan. Nakarinig nito, umikot ang mga mata ni Yehan ng walang salita. Tinatanggap ba siya ng matandang lalaking ito pabalik, o gumagawa ba siya ng mga kaaway para sa kanya? Siyempre, pagkatapos marinig ito, walang sino man mula sa Angkanji ang naglakas loob na talagang hamanin si Yehan. Kanina, natalo ni Yehan sina Jipot Ian at Ji Diwo, dalawang halimaw mula sa Angkanji, ng sunod-sunod. Pinatunayan na niya ang kanyang sariling kakayahan, maging sina Jipot Ian at Ji Diwo ay natalo na niya, sino sa mga nakababatang henerasyon ng Angkanji ang magiging kanyang kalaban. Sa labas ng isang kahoy na bahay ng Angkanji, pumasok si Jian Huang kasama ang isang tamad na si Yehan. Kung ikukumpara sa ngiti ni Jian Huang, wala gaanong ngiti si Yehan sa kanyang mukha. Tumakas siya ng mag-isa, galit pa rin siya ngayon. Gayunpaman, sa sandaling ito, pumasok si Yehan sa kahoy na bahay at tumingin. Sa loob ng kahoy na bahay, si Ji Kwangren ay tahimik na umiinom ng tsaa, mukhang komportable, at nakaupo sa tapat niya ay isang pamilyar na tao kay Yehan, na isang marumi. Matandang dawis, ang matandang lalaking ito ay napunta rin dito. Hoy, hayop, ano ang pakiramdam na ipakita ang iyong kapangyarihan sa labas kanina? Tiningnan ni Ji Kwangren si Yehan na papalapit, nakangisi sa sulok ng kanyang bibig at sinabi. Narinig ito, sinabi ni Yehan ng walang pakialam, matandang lalaki, gusto mo akong magsabi kay nanay tungkol sa villa ni Master Jingyi sa Shanghai City. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, ang sulok ng bibig ng baliw ay kumislap. Maliban sa kanya at kay Yehan, walang ibang nakakaalam tungkol sa villa ni Jingyi sa Shanghai City. Bagamat palihim na pinoprotektahan ni Jingyi ang mga tao sa Phoenix Villa, kung hayaan si Yan Qingmo, isang taong may inggit na malaman ito, at marahil ay may mangyayari sa kanya. Ito, hayop, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Bago ka pa dito, kung hindi mo ipaalam sa mga taong iyon kung gaano ka kagaling, paano mo mapapaniwala ang publiko sa hinaharap? Si Yehan ay tamad na umupo sa upuan, at sinabi, matandang lalaki, gusto mong ilagay ang pasanin sa aking mga balikat at maging isang taong masaya sa iyong sarili, huwag, wala akong ideya na magmamana sa pamilya G. Dapat kang maghanap ng ibang mga tao, hindi mahalaga kung sumusunod sila sa akin o hindi. Nakarinig nito, ngumiti si Jian Huang at sinabi, huwag nating pag-usapan ang bagay na ito, dumating ka lang dito, magpahinga muna ng mabuti, magkakaroon ng piging ng angkan sa gabi, dapat kang dumalo noon, kahit papaano ikaw ay ang aking apo na si Jian Huang, ang piging ng angkan sa gabi ay itinuturing ding pagkilala sa mga ninuno at pagbabalik sa angkan, kaya hindi ko ito maaaring palampasin. Okay, kahit papaano, nandito ako para makinig sa iyong mga kaayusan, ngunit ang bagay ng libingan ng mga ninuno. Tumingin si Yehan sa baliw at kay Jian Huang. Ngumiti si Jian Huang at sinabi, alam ang layunin ng pagdating mo dito, huwag kang mag-alala, bubuksan ko ang pintuan ng burol ng mga ninuno bukas, at ang mga pagkakataong makukuha mo kapag pumasok ka ay depende sa iyong kapalaran. Kaya, marami ring tao ang pumapasok sa burol ng mga ninuno bukas.
Mahina nang umiti si Yehan, pagkatapos ay tumingin sa maruming matandang lalaki na nasisiyahan sa alak, at sinabi, "Matandang lalaki, bakit ka napunta dito? Bakit, pinapayagan kang pumunta, kaya hindi ako pwedeng pumunta?" Tumingin ang maruming matandang lalaki kay Yehan, at sinabi, "Ang iyong pamilya G ay may sanggol, kaya pupunta ako at titingnan." Nakarinig nito, sinabi ni Yehan na may ngiti, "Ang kayamanan na makakapagparamdam sa iyo, isang matandang kasama, na parang tiyak na hindi isang ordinaryong bagay." Sinabi ng maruming matandang lalaki, "Huwag mong sabihin na kuripot ka, kung interesado ka, maaari kong ipakita sa iyo ito noon, ngunit ang kondisyon ay kailangan mo munang kunin ito." Nakarinig ng sinabi ng maruming matandang lalaki, tiningnan siya ni Yehan ng kakaiba, at sinabi, "Matandang lalaki, sa tuwing umiinom ka ng kaunti pang alak, napakakuripot mo, sinabi ko kung bakit ka ganoon ka mapagbigay sa oras na ito, lumalabas na ang sanggol na ito ay gusto kong kunin para sa iyo." Sinabi ni Jian Huang, "Ang bagay na ito ay nasa pinakamalalim na bahagi ng libingan ng mga ninuno, at naroon na ito ng mahigit 1,000 taon. Totoo, bagamat alam nating lahat na mayroong ganoong bagay sa angkan, hindi pa natin ito nakikita, dahil hindi pa ito nakikita noon." May pumunta sa pinakamalalim na bahagi ng burol ng mga ninuno, na siyang lugar ng pahingahan ng ating mga ninuno sa Angkanji, kung may makakapunta doon, maaari nilang mailabas ang mga bagay. Nakarinig nito, kakaiba na sinabi ni Yehan, "Gamit ang iyong lakas, hindi ka makakapunta sa pinakamalalim na bahagi ng burol ng mga ninuno. Natatakot akong walang sino man sa Angkanji ang makakagawa nito. Hindi mo masasabi iyan." Sinabi ni Jian Huang, "Ang libingan ng mga ninuno ay ang lugar kung saan inilibing ang mga miyembro ng aking Angkanji, at may iba't ibang mga pagkakataon dito. Siyempre, may mga kaukulang mga pagbuo ng proteksyon. Tanging ang mga tao mula sa Angkanji na wala pang 30 taong gulang maaari kang pumasok sa loob, ngunit ang mga taong hindi miyembro ng Angkanji ay hindi makakapasok, at ang mga miyembro ng Angkanji na higit sa 30 taong gulang ay hindi rin makakapasok." Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Yehan daw, ang ibig sabihin nito ay dapat mong matugunan ang dalawang kondisyong ito. Una, dapat kang maging isang miyembro ng Angkanji. Pangalawa, dapat kang wala pang 30 taong gulang. Ang pareho ay hindi maiiwasan, at ikaw ay higit sa edad na ito, kaya hindi ka makakapasok sa libingan ng mga ninuno. Tama iyon, kaya nasa sa iyo na ang maglabas ng bagay na iyon mula sa pinakamalalim na bahagi ng burol ng mga ninuno. Sabi ni Jian Huang. Maaaring walang sino man ang nakapasok sa pinakamalalim na bahagi ng burol ng mga ninuno dati. Tiningnan ni Yehan ang baliw. Ang lalaking ito ay dapat na pumasok sa burol ng mga ninuno noon. Maaaring hindi siya pumunta sa pinakamalalim na bahagi ng burol ng mga ninuno. Sinabi ng baliw, "Ikaw na anak ng isang babae, huwag mo akong titingnan. Hindi ako pumunta sa pinakamalalim na bahagi ng burol ng mga ninuno noon. Walang nakakaalam kung ano ang hitsura nito sa loob. Bukod dito, walang sino man ang pumasok mula pa noong sinaunang panahon maliban sa mga matatandang ninuno noon." Nakarinig nito, sinabi ni Yehan na may ngiti, mukhang ito ay isang medyo hamon. Sinabi ng maruming matandang lalaki, "Kaya ikaw na bata, kailangan mong lumaban, marahil may nakakagulat na sekreto na naitala sa bagay na iyon. Tungkol sa pagiging mahaba ang buhay, ang pintuan ng lahat ng mga kababalaghan." Tanong ni Yehan. "Mukhang marami kang alam, bata." Tumingin ang maruming matandang lalaki kay Yehan at sinabi, "Bata, alam mo ba ang pinagmulan ng iyong Angkanji?" Kabanata 10:10. Gusto kong marinig ang mga detalye. Nagkibit balikat si Yehan at sinabi. Sinabi ng maruming matandang lalaki, "Ang apelyidong Ji ay isa sa pinakamatandang apelyido sa China. Sinasabing ang ninuno ng China, ang dilaw na emperador, ay nanirahan sa Jishui, kaya ang apelyido ay Ji. Ang mga taong may apelyidong Ji ay masasabing ang mga direktang inapo ng dilaw na emperador. Ang alamat ng Washovoid, ngunit ayon sa limitadong mga tala sa kasaysayan, mayroong isang sinaunang sibilisasyon na hindi natin alam bago ang sinaunang panahon. Ang panahong iyon ay tinawag na edad ng mga Diyos. Sa panahong iyon, ang sinaunang martial arts ay sagana, at ang Washovoid, pinatunayan ang Dao, ngunit mula rin sa panahong iyon, ang pintuan ng lahat ng mga kababalaghan ay biglang nawala, upang ang mga cultivator ng kalaunang panahon ay hindi na maabot ang antas ng mga sinauna. Gayunpaman, bilang dilaw na emperador ng kalaunang panahon, nagawa niyang basagin ang kawalan, pinatunayan nito na dapat siyang nakakita ng isang pahiwatig o dahilan, at ang Xuanyuanjing ng iyong pamilya Ji na isinulat ng dilaw na emperador ay maaaring may mga pahiwatig sa pintuan ng lahat ng mga kababalaghan. Guigo Jade? Shenpan?
Ang mga pahiwatig na naiwan ni Giguzay at Pengzo, at ang hindi natuklasang Xuanyo Anjing. Nag-isip si Yehan, kung totoo ang alamat, ang 3 dakilang taong ito sa kasaysayan ay tiyak na nakakita nito. Ito lang ang mga pahiwatig na naiwan nila ay hindi pa nakikita ng mga susunod na henerasyon. Pumasok ako sa libingan ng mga ninuno bukas, at makikita kita noon. Sa gabi, sa isang malinaw na lugar ng Angkanji, isang nagngangalit na apoy ang nasusunog sa lupa, maliwanag na nagliliwanag sa buong kalangitan sa gabi. Isang grupo ng magagandang babae mula sa Angkanji ang sumasayaw ng isang sinaunang sayaw sa gitna ng lugar. Ang sayaw ay parang isang seremonya, at maraming miyembro ng pamilya Ji ang kumakanta at sumasayaw sa paligid. Si Yehan ay nakaupo na nakakross ang mga binti sa harap ng isang mesa, kumakain ng prutas sa mesa habang nakatingin sa masayang mga miyembro ng Angkanji. Sa oras na ito, nakaramdam si Yehan ng isang malaking kamay na tumama sa kanyang balikat, lumingon upang tumingin, ang magaspang na mukha ni Jipot Ian ay pumasok sa paningin ni Yehan, at nakita ang huli na may hawak na baso ng alak sa harap ni Yehan. Umupo siya sa tabi niya, nakangisi at sinabi, "Kapatid, hindi natin kilala ang isa't isa, ngunit ikaw ay napakabaliw, hindi ako kasing galing mo, sige, uminom tayo, at tanggapin ka sa bahay." Nagklink si Yehan at Jipot Ian ng isang baso at sinabi, "Napakamakapangyarihan mo rin, kahit na nasa Angkanji man o sa labas, kakaunti lamang ang mga henyo na makakatayo balikat sa iyo. Marami bang lalaki na kasing galing mo dyan?" Tiningnan ni Jipot Ian si Yehan at sinabi na may maliwanag na mga mata. Sinabi ni Yehan, "Sa malawak na mundo, mayroong lahat ng uri ng tao. Ang labas ng mundo ay napakakapanapanabik. Marahil ay maaari kang lumabas at tumingin, maglakad-lakad, at palawakin ang iyong mga pananaw." Nakarinig nito, sinabi ni Jipot Ian na may nalulumbay na mukha, "Bilang isang miyembro ng Angkanji, maliban kung mayroon kang pahintulot ng patriarch, hindi ka makakaalis dito. Marahil, maaari niya tayong ilabas." Sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw sa likuran ni Yehan at Jipot Ian. Lumapit si JDWO, tumingin kay Yehan at sinabi, "Ikaw ang magiging batang babae ng aking Angkanji. Patriarch, basta magsabi ka lang ng salita, tiyak na papayag ang Patriarch." Sinabi ni Yehan, bagamat ang labas ng mundo ay napakakapanapanabak, puno din ito ng mga panganib, ang mga intriga ay karaniwan. Kung ikukumpara, ang buhay dito ay walang malasakit. Kung posible, gusto ko talagang manirahan dito ng matagal at lumayo sa mundo. Ang mundo ay puno ng mga problema, at nabubuhay ako ng isang masaya at masayang buhay. Sinabi ni JDWO, naranasan na natin ang ganitong uri ng ordinaryong buhay ng mahigit 20 taon. Natural na inaasam-asam natin ang labas ng mundo. Ang hari ng mga hayop ay matagal nang nakakulong, at mawawala ang mabangis na ugali ng hari ng mga hayop. Palalayain lamang natin siya. Ang kalayaan nito, pagkatapos ng pagtitiis, ay magiging isang tunay na hari, hindi ba? May katuturan, ngunit hindi ko magagawa ang pagpapasya kung gusto mong lumabas, nagkibit balikat si Yehan. Narinig ko na papasok ka rin sa libingan ng mga ninuno bukas. Tanong ni JDWO. Sinabi ni Yehan, "Oo, ito rin ang layunin ng pagdating ko sa Angkanji. Aalis ako pagkatapos umalis sa burol ng mga ninuno." Ang libingan ng mga ninuno ay isang lugar kung saan magkakasamang umiiral ang mga pagkakataon at panganib. Sana ay magkaroon ka ng magandang kapalaran. Matapos sabihin ito, bumangon si JDWO at umalis. Kinabukasan, halos lahat ng miyembro ng Angkanji ay dumating dito sa banal na bundok ng Angkanji, iyon ay, sa ilalim ng tumataas na bundok Xuanyoan. Nakatingin sa tumataas na tuktok, ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa pinakabanal at hindi nalalabag na banal na lugar sa mundo, na may time na ekspresyon. Sa sandaling ito, sa ilalim ng banal na bundok na ito, mayroon ng 10 miyembro ng pamilya Ji na wala pang 30 taong gulang. Ang mga taong ito ay lahat ng mga batang Panginoon na makakapanalo ng 10 magkakasunod na laro sa paligsahan sa angkan kahapon. Sa kanila, bagamat 2 tao lamang ang nanalo ni Yehan sa paligsahan sa angkan, walang nag-alinlangan na hindi siya karapat-dapat na makapasok sa burol ng mga ninuno, dahil ang 2 natalo niya ay mga halimaw na pag-iral sa Angkanji. Tumingin si Yehan sa unahan. Sa ilalim ng banal na bundok ay isang altar. Sa altar, 4 na haligi ng bato na inukit ng mga disenyo ng dragon ang tumayo, na mukhang napaka-majestic. Sa altar ay isang ampasukan, ngunit sa sandaling ito, ang pasukan ay mahigpit na nakasara. Upang buksan ang pasukan na ito, dapat magkaroon ng kaukulang susi upang buksan ito, at ang susi na ito ay nasa mga kamay ni Jian Huang, ang patriarch ng Angkanji.
Habang naghihintay ng ganito, sa sandaling ito, dumating sina Jian Huang, Ji Quanren at ang 5 elder ng pamilya Ji. Ang 7 tao ay bumagsak sa altar, tiningnan ng mga miyembro ng Angkan Ji sa ibaba na may seryosong mga ekspresyon, at sa sandaling ito, sinabi ni Jian Huang, aking mga miyembro ng Angkan Ji, ang banal na bundok ay palaging isang banal na lugar para sa ating Angkan. Ang mga ninuno ay palaging ang lugar ng pahingahan, ngunit ang kanilang pagkamatay ay nag-iwan sa atin ng mahalagang kayamanan. Sa pagkakataong ito na mabuksan ang banal na bundok, magkakasamang umiiral ang mga panganib at pagkakataon, at kung anong uri ng kapalaran ang makukuha mo ay depende sa iyong sariling lakas at kapalaran. Tandaan hawakan, pumasok sa banal na bundok, kung hindi mo kayang tiisin ang pagsubok ng iyong mga ninuno, dapat kang umatras kaagad, huwag sumalungat ng sapilitin, mawawalan ka ng buhay ng walang kabuluhan. Nakarinig ng mga salitang ito, ang mga tao sa ilalim ng altar ay nagsimulang mag-usap-usap sa isa't isa. Narinig ko na sa banal na bundok ay mayroong panunupil ng kalooban ng bawat patriarch sa kasaysayan ng ating angkan. Napakakatakot nito. Ang mga taong ito ay nakarating na sa limitasyon ng martial arts, at maituturing silang walang kapantay na pag-iral sa ilalim ng pagkakaisa ng langit at tao. Gayunpaman, bagamat ang panunupil na ito ng kalooban ay nakakatakot, kung makakayanan mo, tiyak na makakakuha ka ng magagandang pagkakataon. Ito ay natural. Ang mga ninunong inilibing sa banal na bundok, alin ang hindi isang super expert, ay nagpasa ng kanilang presyon ng kalooban, nakatumbas ng pagkuha ng kanilang mana, at ang kanilang mga tagumpay sa hinaharap ay magiging pambihira. Gayunpaman, narinig ko na ang mga taong pumasok sa banal na bundok noon ay 2 araw lamang ang maximum. Walang sino man ang nakalampas sa 2 araw. Nais kong malaman kung ang ilan sa mga henyo na pumasok sa banal na bundok sa oras na ito ay makakapanatili rin ng 2 araw. Habang nag-uusap ang mga taong ito, isang itim na liwanag ang biglang sumulpot mula sa kamay ni Jian Huang sa altar. Ang itim na liwanag na iyon ay pumasok sa isang pasukan na kasing laki ng kamao sa harap ng altar na may walang kapantay na katumpakan, at pagkatapos ay nawala sa pasukan kasama ang itim na liwanag na ito bigla, ang buong altar ay nag-vibrate ng sunod-sunod, at ang mga bato sa lupa ay lahat ay tumatalon. Para bang may lindol na darating.